are all the stuff that I got. Hindi na siya kasya sa table. Yung iba, mabilis talaga. Nag-a-align agad yung stars para sa kanila. Pero sobrang ganda nila. Kung nga nakikita lang natin is yung lavish lifestyle ng mga content creator. Normal lang na mamamayang Pilipino. So, mga katulad natin, kailangan talaga ng heart. Hi guys, I'm Jensina and welcome to my vlog. So for today's video, finally, unbox na natin isa-isa yung mga natanggap ko sa Beauty Creator Summit. So if hindi mo pa napanood yung vlog ko nung Beauty Creator Summit 2025, go back ka muna doon sa video na yon and then i-watch mo to. Let's go, i-unbox na natin kasi sobrang tagal na nito sa akin. Sa dami kong ginawa, hindi ko na sila na-unbox. Tara! Ito siya, and ito. Yes, lahat ng to, ito ang nakuha ko sa Beauty Creator Summit. So, pagdating mo doon, magre-register ka. And yung una nilang ibibigay sa iyo is this bag. Itong black bag. Parang nagkahalo-halo na kasi hinalungkat ko na siya nung nakaraan. Halo-halo na talaga siya, guys. So, anyway, kung ano na lang mabunot ko. Ano to? May ano siya. Care pack. Kailangan ng buhok ko yan. Tingnan niyo yung buhok ko. Guys, kung meron kayong suggestion, paano buhayin tong buhok ko? Comment down below. So, damage care pack siya. Meron siya step 1 and then meron siya step 2. So, di ko alam anong brand. Ito, Korean. Paano yan basahin? My Sensine. Ha? Basta ayan. So, tatry natin to. Ito, we have here is Shiseido bag. Uy. Ito hindi ko binuksan. Sabay-sabay natin siyang titingnan. Pwede itong pang pang everyday. Pang sling bag. Sling ba to? Wait lang. Sling siya kasi may ano siya sa labas. Ito. Pang lang, pang phone. Tapos meron siya inside na, may divider siya inside. Cute. Thank you so much, Shiseido. Ano to? This is a Korean brand. Buksan natin yung serum spray. Ay, ang laki no. This is paraben free. Yun yung ko ngayon. Pag tumatanda ka na talaga siguro, yun yung mga hinahanap mo. Paraben-free, cruelty-free, mineral oil-free, alcohol-free, pH balance, no synthetic color, vegan, non-comedogenic, and recyclable. Kaya siya hyaluronic kasi may hyaluronic. So next natin, ito maliliit. Sun Dual Care, Sunblock, SPF 50+, PA+++++. Apat na yung plus niya. Uy, mag-zoom ka. Ba't mag-zoom ka? Next is ito din, Shiseido. Radiant Serum, Lift Define, Contour. Mga yan, mga pang-age ko. Ultimune Eye, Power Infusing Eye Concentrate. Ayan, pang siguro to? Pang matte, pang eye bags. Hindi talaga siya. Sana nakakita niyo yung ganyang kaliit yung itsura. Sanitizer. Ngayon ko lang ito nakita ng Analyte, Hospital Level Disinfectant. Ayun, ganun din. Kills 99.9%. Ayaw nilang magpaka-sure. So, ito Analyte, Stronger Than Bleach. Stronger Than Bleach? Alcohol-free naman pala. Ayan, nagulat ako. Stronger Than Bleach. Alcohol-free, eco-friendly, all-purpose. So, try natin. Ayan. Pang-disinfect. Amoy malinis. Meron tayong Shiseido cleansing foam. Tamang-tama, paubos na yung ginagamit kong cleansing foam. So, ayaw pa din. Ayan, medyo kita, no? Ayan. Siguro sobrang bright lang. Voucher, 500 peso voucher from Strip, pang wax. Meron palang sariling, yung Shiseido? Sariling bag. Ito. Ano to? Uplifting and Firming Advanced Cream. Soft ang nakalagay. Dito naman, Concentrated Supreme Cream. Ayan siya. And then, may mga maliliit na ito. Ayan. Tig-dalawa. Ito, Perfect Serum din. And dalawa din. Scent Perfect Sun Protector Lotion. Another Hyalu Aqua Plus Deep Hydrating Gel for face and body. Ano to? Moisturizer. 395 yung isa, oh. Uy, ang laki. Wow! Meron tayong moisturizer for face and body. Bango! Hyaluronic acid red. Ayan, Shiseido ulit. Shiseido ulit na white revitalizing. Uy, alam nyo, sa totoo lang, hindi ko alam para saan to. Lahat ba to sa face or sa eyes? So, i-research ko pa. Kung alam nyo to, comment down below. Shiseido, Revitalizing Skin Glow. And then, get ready with me na tint. Creamy tint. Lancome, ayan, eye routine set. Kailangan ko to because my eyes.
Shiseido ulit. Ang dami Shiseido. Lotion. Yan yung mga mini nila. Spotlight Bake Highlighter. I love Spotlight. I love the... Noong Beauty Creator Summit 2024, doon ko na-try yung Spotlight na primer. And until now, yun ang gamit ko. Kasama din dun sa kit na binigay nila. So, nagustuhan ko siya. Isang taon na nakalipas. Yun at yun pa rin gamit ko. Na-try ko na din yung ibang variant nila ng, ang ganda! Ang cute ng lalagyan ng bronze na, ayan! Kita na! O, diba? So, let's see. Hindi ka kasi makakapili. Ayan! Cute bronzer. Ayan siya. We have here, yung nila, Glow Beauty Wand. Ay! Ano to? Hindi ko pa nakita may ganito sila. Ang galing. So igaganon ko, tapos lalabas yung It's a blush. So baka mo, ikot mo, tapos siya mo ilalagay. Para ayoko pang gamitin. Kasi baka, malay mo, pamigay natin siya. Spotlight Eyelash Curler. Meron pa akong ganito. Gamit ko pa rin from the 2024 na Beauty Creator Summit. Meron tayong by Fina. Ito yung kay Loisa Andalio Brightening and Nourishing Cream. Ayan. Another voucher. 500. Both 500. So meron tayong 1,000. Magpa-wax tayo ng legs. Ayan. Asan yung Happy Skin? Hala, wala yung Happy Skin, girl. Nakakaloka. Hala, bakit wala yung Happy Skin? Hala, wala akong Happy Skin. So, ito, meron din tayong, Lancome card holder. Hala, wala akong Happy Skin. Ito yung, mascara natin. Can make, but hindi pala. Joke lang. K-Palette. K-Palette, Lansing Mascara. So, nakuha ko to nung na-complete ko yung bingo. So, ito yung binigay nila. Ayan, yung set ng by Fina. Brightening toner and facial cleanser. Ayan! Cute. Beauty is personal. Correct. That's true. Get Ready With Me Cosmetics. Enigma, and na-meet ko si Miss Riza Contawi. Sobrang bait niya, sobrang down to earth. Alam mo yung pag nakikita mo yung tao, alam mo agad yung aura niya, na mabait talaga siya. So, syempre, support tayo sa, sa product niya. So, this is Enigma. And mas lalo ko siyang nagustuhan. Kasi marami akong pinapanood ng mga content creator. Isa talaga siya sa inaabangan ko kasi nag-e-enjoy ako sa content niya plus yung quality talaga ng video niya. Alam niyo yung talagang very cinematic. So, talagang hindi ako nakapis. Tinanong ko talaga siya personally. Sabi ko if siya ba manalaglag. Kinabahan. If siya ba yung nag-edit ng video niya and she said yes. Wait lang yung yung laptop nalaglag. Ang kamuna. Okay. So, yun. So, sabi nga niya, siya lang nag-edit ng video niya. And sobrang nakakatuwa. So, anyway, mamaya after all these haul, mamaya i-share ko sa inyo kung ano yung mga shinare ng mga content creator doon para din sa inyo mga aspiring creators and small YouTuber like me. Sa Enigma, ito kumuha ako ng itong powder foundation nila. Ang ganda din ng packaging. And this is a personal touch of Riza Contawi talaga. Skin Introduction. Ito naman, foundation. So, hindi kasi talaga ako foundation na tao before. Pero ngayon, gusto ko na mag-explore ng mga foundation. So, ayan, ita-try natin to. This is from Everbelena. From Everbelena Toes of New York. Of course, ang ating bake palette ay super love. Kasi yung mga palette ko malalaki. Yung tipong very bulky pag binitbit mo sa labas. Parang kailangan mong imbis na magdala ka ng maliit na bag, pero dahil magdadala ka ng palette. Ewan ko ba, ba't yun ang mga binibili ko? Kasi feeling ko andun na lahat ng color. So, talaga ako, mukha lang ako magastos, guys. Pero hindi talaga ako magastos. So, parang feeling ko pag bibili ako ng palette, gusto ko yung maraming kulay, parang hindi sayang na. Ayun, pa andun na lahat. Pero, minsan talaga, may specific shade ka lang talaga na gusto mong ulit-ulitin. And I'm so happy because wow. So cute. Pati yung grabe anong nangyari, Everbelena? What I mean is, di ba yung Everbelena, parang lagi siyang go-to drugstore talaga na cosmetics. Pero girl, ngayon, tingnan mo yung
lumalaban. Akala mo sobrang mamahalin. Tingnan mo yung packaging pa lang niya. So, I super love this one. Thank you so much. And, ito naman yung kanyang lippy. And I'm so happy kasi diba sabi ko hindi kami makakapili ng shade doon sa booth. Pero, they allow me to change the shade kasi parang gusto ko yung talagang bagay sa morena skin ko. Kasi I love it and ayokong nasayang. So, ayan, ito yung ating Toes of New York. Diba, bagay yun siya sa, sa skin ko. Ito, binigay din nila. This is a lippy holder. Ang cute. So, pwede mo siya maging, dyan, lagay mo yung mga keys mo and then, ilalagay mo dito yung lippy mo. Eh, may pocket siya sa gilid. Nag-engrave din yung name ko. So, double N dapat, pero 3 character max lang kasi. Caroline naman, we have here, of course, the lippy. Ang pakulo naman ni Caroline ay ganyan din siya. Ayan, so lip nito, bibigay ko to kay Carly. Ayan, so naka-charm siya. So, pwede mo din siya isabit sa bag mo. We have here naman the pop socket. Si pop socket, ayan, ilalagay mo siya sa likod ng phone mo para may blush ka sa likod ng phone mo. Ito yung shade niya. Ganyan siya. And then, ito yung pop socket niya. So, lalagay mo siya sa likod. So, we have here from Hello Glow. Ayan, meron din ako last time natanggap from them. So, let's open. Laki Tada! Ayan! Dry shampoo, perfect to. Dalhin nyo to pag nag-angkas kayo. Kasi minsan, hindi natin maiiwasan. Sobrang, alam niyo na, yung helmet, madalas wala tayong control talaga. And minsan kailangan talaga nating mag-angkas or specifically this one. Ito yung ginagamit ko. So, pag nag-angkas kayo, dalhin nyo to, spray lang kayo after. Kasi kahit, alam mo yung, minsan hindi naman naaamoy ng kasama mo yung parang amoy helmet. Lagi ako nagtatanong, amoy helmet ba ako? Pero ikaw, ay namatay. Alam mo yung amoy na amoy mo yung sarili mo. So, masisira yung buong araw mo. Grabe. Hindi din naman papahuli si Blackwater. Ito yung Blackwater kasama yung yung bag. May gibbets yan. Wala yung gibbets na malaki. Ay, ito pala. Ano yung bigat? And so, di ko na nailagay muna. So, binigay nila, binigay nila tong bag. Kasama to. Favorite ko din from Blackwater, from BW Women, yung mga body spray nila. Na-dislocate na sila kasi ang tagal ko daw silang binuksan. But, ayan siya. So, apat yan. Meron tayong, iba to! Perfume lotion spray, please. Ay, bango. More of pandalaki siya. Ito naman, si Bloom. Namamatay na naman yung ilaw. Ang galing, may niacinamide siya. Yeah, ito, pambabae. Parang bubblegum. Parang bubblegum siya. Panalo si Rose! Yayamanin ang kanyang amoy. I love Rose. Next is Musk. And then, Sia Bloom. And then, sino yung bubblegum sabi ko? Huli yung bubblegum. Si Bliss ata yung bubblegum. So, these are all the stuff that I got. Hold on. Hindi na siya kasya sa table. But, ayan, meron pang isa ilalim niyan. Ayan siya lahat. And the bags. And this one. Ayun guys, so diba, pumunta nga ako dun. Hindi lang para sa product. So syempre, gusto din natin marinig yung mga advice ng mga content creator, yung mga pinagdaanan nila. And guys, kala nyo? Nag-take note ako. Ayan, may mga notes ako. Kita ba? Di ba di nyo kita? So this one is from the Happy Skin CEO. Ang sabi niya, nung nag-start talaga siya sa business niya, sa industry to, yung talk kasi doon is all about content creation and business. Sabi niya, nung nag-start siya, it's all about a mix of intuition. Kasi 'di ba tayo mga babae, malakas yung intuition natin. Huwag lang natin gamitin sa relasyon. Kasi 'di ba pag sa relasyon, ang lakas ng intuition natin. So sa business, if you have this idea, huy, naiinis ako, namamatay siya. This idea, and parang feeling mo talaga mag-work, try, go for it. What's the worst that could happen? Pag nag-fail ka,
'di ba? Matututo ka lang. So, yun yung isa sa magandang sinabi niya. And of course, knowing the market. So, this is all in the business side. And yung vision niya and mission niya talaga na Happy Skin talaga is a Filipino brand. So, tayo, sobrang gusto natin yung mga brands from other countries without knowing na minsan hindi talaga siya na-fit sa atin, especially sa mga western country kasi iba-iba tayo ng skin type. So, yung mga product nila doon, ginawa siya para sa skin type ng mga tao doon. So dito, si Happy Skin, minake sure ng CEO na yung Happy Skin products ay talagang ginawa for Filipino skin type. So sobrang ganda na. Oo nga, no, hindi lahat ng cosmetics or makeup ay bagay sa'yo dahil ginamit ng isang celebrity in Hollywood na gustong-gusto mo. Sometimes talaga, depende sa weather kung saan siya ginawa. Depende sa country. Yung ating hindi ko na alam sino yung sabi dito, basta if you're authentic, then you're consistent. Pansin mo, may mga pinapanood kang mga content creator, parang gusto mo yung style nila, gusto mong gayahin, pero pag ginaya mo, parang feeling mo, parang, this is not me. Kasi ganun yung ginawa ko nung umpisa. As in, meron akong mga gustong content creator sa ibang bansa, so parang gusto ko ganito ang atake ko. Gusto ko sila, pero hindi talaga yun yung persona ko. So, ang nangyayari, parang pag pinapanood ko siya, sobrang cringe. Okay lang naman maging cringe kung nag-uumpisa ka pa lang. Pero kung ginagaya mo na, alam mo yun, ginagaya mo na yung persona ng ibang tao, tapos paninindigan mo na lang siya, mabilis ka mababurn out. If you're authentic, then you're consistent. Kasi ikaw yun eh. Be mindful lang sa mga nilalabas mo out there sa internet. Nag-share din yung CEO ng Easy & Co. So, sabi niya, since makeup yung business niya, he didn't come from a beauty industry. Hindi talaga siya nag-umpisa sa makeup. More of fashion talaga. Pero ngayon, he loved what he's doing sa fashion segment. It's all about expressing yourself. Sino ka pinapakita mo sa fashion mo, how you carry yourself. Dinala lang din niya sa makeup. Di ba kung nakikita nyo, sobrang ang daming mga innovation or mga pakulo ng easy. Build your own palette. Hindi ibig sabihin na kung wala kang alam sa isang bagay, hindi mo na matutunan. As long as gugustuhin mo, as long as willing kang magbigay ng time, pwede ka talaga mag-excel sa bagay na yun. Kaya Reza Contawi, she started YouTube 2016 and nauna pa nga siya sa akin, no? I started 2017, pero yung 2017 na yun, as in wala. Like, 2017 na start, plus stop na 3 years. Parang ganun. Tapos babalik ng isang taon ulit, mag-upload ng isa-dalawang video, tapos mawawala na naman. So, as in ngayon, parang talaga ako tuloy-tuloy nag-upload. So, kaya sobrang na-inspire ako sa kanya kasi she started 2016 and then mahilig siya sa makeup. Kasi diba before, way back, merong mga workshop. Hindi katulad ngayon na sobrang accessible na lang kung gusto mong matuto paano maglagay ng eggisal. Makikita mo na lang agad. Ang daming content creator na magtuturo sa'yo sa TikTok, sa YouTube. Pero before, kasi merong mga talagang mga, alam mo yung mga makeup na workshop and then magbabayad ka talaga doon. Sabi niya, why not? Magbigay siya ng tips sa YouTube about makeup ng walang bayad. Pinaka gusto kong sinabi niya as in dito talaga ako na parang shocks. Oo nga, I need to hear this. Kasi ako talagang tao, hindi talaga ako pang 9 to 5 job. Hindi talaga ako pang corporate. Grabe, as in, mababaliw ako, I swear. Nag-try na ako, nag-sales pa nga ako para maiwasan na yung corporate kasi at least sa sales, hindi ka mag-office masyado, more of field work ka. Pero hindi pa rin siya nag-work sa akin. Ayoko talaga ng boss, magka-clock in, clock out ka, kailangan mo pumasok sa ganitong oras, ganyan. So, pinili ko itong industry to, nag-start na talaga ako mag-YouTube para parang para wow, hawak ko oras ko, hawak ko kung kailan ako mag-work. So, wala pa talagang pera. Kasi aminin natin, pag start tayo sa YouTube, wala ka talagang pera. Pero, yung sinabi niya, tuwan-tawa ako, sabi niya, I quit my 9 to 5 job only to find out na 24/7 siya magiging boss ng sarili niya. Which is totoo naman. Sabi nga niya, treat your YouTube or treat content creation as your full-time job. Sabi ko, oo nga, no, hindi ko siya tinitreat na ganun. Pag may magustuhan lang akong i-upload, may magustuhan lang akong content, or pag wala akong maisip, hindi talaga ako nag-iisip. Okay ka content ko ngayon, wala lang. Parang, ay, sige, video ko nga to para may mapost ako. As in, ganun yung mentality ko talaga. And for some na mga nagsistart pa lang ng content creation, for sure na meron ding mga moment na ganun din kayo mag-isip kasi hindi pa natin na-picture out kung ano ba talagang gusto natin sa content creation. Parang ang nakikita lang natin is yung lavish lifestyle ng mga YouTuber, panay travel sila. So tayo na nag-start na parang, hindi naman sa late, kasi kanya-kanya talaga naniniwala ako na kanya-kanya tayong may oras. Pero, pag nakita mo sila, uy, nagta-travel, what if mag-travel din kaya ako? Uy, nag-content siya ng product na to, mahal. Wala ka pang pera, wala ka pang sahod, tapos gusto mo na din mag-content ng product na yun. So, hindi mo siya agad ma-ROI.
So, ayun yung parang isa sa mga dilemma natin as mga small YouTuber. Pero yun nga, sabi nga nila, so always lang naman lagi na sinasabi, be authentic, be yourself. Huwag natin i-compare yung day 1 natin or day 100 natin sa day 1,000 ng mga iniidolo nating content creator. Sabi nga niya, once na nagko-content ka na at talagang sinapuso mo na siya, talagang 24/7 job siya. Ikaw pa mag-i-edit, ikaw pa mag-iisip ng concept, ikaw pa mag-shoot unless may team ka kaagad. 'Di ba? Pero kung wala pa, small creator ka pa lang talaga, kailangan mo talagang ibuhos yung oras mo bago mo talaga makita yung resulta. Merong iba, mabilis talaga, nag-a-align agad yung stars para sa kanila. Meron ibang mabilis, pwedeng sobrang kwela nila, pwedeng sobrang ganda nila, or pwedeng nagsi-thirst sa kanya-kanya. Pero tayo na ganito-ganito lang, salita-salita lang, na hindi naman masyadong kagandahan, hindi masyadong kwela, normal lang na mamamayang Pilipino. So, mga katulad natin, kailangan talaga ng hard work. Kailangan talaga ng brainstorming, which is honestly ako, hindi ko pa alam kung gusto ko lang lifestyle vlog. Pero yung lifestyle ko, as you can see, yung kwarto ko, hindi ka aesthetic to. Hindi ka lifestyle. Yung mga nakikita natin, yung mga nagla-lifestyle content, syempre yun yung gusto ko. Pero wala pa ako doon. Anong gagawin ko? Kaya nga ako natagalan na mag-content talaga. Kasi feeling ko, hindi naman aesthetic yung room ko. Hindi maganda yung yung daily life ko. Parang hindi naman interesting. Mayroong iba dyan na parehas mo ng buhay. Mayroong iba dyan na gusto rin makita yung totoong mundo. Sabi ko nga, nakikita lang natin is yung lavish lifestyle ng mga content creator, yung mga kumbaga yung mga inaani na nila. So, sobrang happy ako na nag-share yung mga content creator ng mga pinagdadaanan nila, kung paano sila nakarating doon. Sabi din niya, when it comes to bashing, nabash din sila. So, you cannot please everyone talaga. Ako, meron akong video dito, yung about sa visa ko. Nag-share lang naman ako ng experience ko about sa visa ko. Bakit naman parang bawal na mag-share? Galit na sila sa akin. Para sinabi agad nila na, ang arte mo kasi, ang yabang mo, ikaw na nga na-deny yung visa kasi na-apply ako ng US visa. So, para bang inutang ko sa kanila yung yung pampayad ko ng visa. Gusto ko lang dito i-share, sabi ni Riza, hindi siya nagpo-phone masyado. So, parang cliche pakinggan na content creator ka pero hindi ka nagpo-phone masyado. Ginagawa niya lang is camera. Unlike sa TikTok na pag TikTok usually phone lang talaga ang gamit mo. Pero as a content creator, sabi nga niya, meron pa talaga siyang setup na kulang na lang pag nag-travel siya, si CPU ay dala-dala niya. So once na-upload na niya yung video, hindi siya masyadong nagpo-phone. Kasi parang feeling niya pag nagpo-phone siya, nagwo-work pa rin siya. So, nasa internet, nasa social media na nga yung work mo, pati ba naman yung parang pastime mo or yung idle time mo, social media ka pa rin, diba? So ayun, yun yung mga, isa sa mga tips niya. Also, si Paradise I love him. Sobrang cute niya. So, meron din siya sinabi, ayun, post to practice. Sabi nga niya, pag naumpisa ka pa lang, huwag mo isipin agad views. Huwag mo isipin agad pera ka agad. Kasi, gaya nga nasabi ko, kung katulad ko ng iba na nag-a-align agad yung stars for you, then good. Pero, para sa ating mga normal na mamamayan lang, na ganito lang ang ginagawa, salita-salita lang, di masyadong kagandahan, wala masyadong talent, ayan, post to practice. Okay, makikita mo yung the way ka mag-film, the way ka magsalita, the way ka mag-edit ng video, mag-iiba talaga. Like ako guys, pag pinanood ko yung mga video ko before, yung mga vlog na, mga lifestyle vlog na rin daw ko, no? Guys, akala ko ang galing ko na magsalita noon. As in parang, improve ako. Pero ngayon na pinapanood ko talaga may yung gusto ko na siyang i-hide. Pero no, gusto ko siyang i-public ko pa rin. Gusto ko makita na marami na akong upload. Pero, ang cringe talaga. Sobrang Pero yun, na-post to practice. Huwag mo isipin na wala masyadong view yung video mo na in-upload. Wala masyadong comments. Walang interaction. Yung video mo, it's okay. Ang importante doon, nakapag-practice ka mag-edit, nakapag-practice ka mag-film, at saka yung creative juices. Creative juice! Yung creative juices mo, parang napapractice yung utak natin dahil nag-iisip tayo kung ano yung i-content. Kumbaga, hindi naman siya napupunta in two ways. So, wag talaga pera agad kasi doon ka mababurn out. Doon mo, lalo na pag kinumpare mo yung sarili mo sa ibang mga YouTuber na parang laki na ng kinikita nila, kaya talagang na-fund nila yung mga ibang content nila. So, start ka sa paligid mo. So, kung anong meron ka, kung anong yung ginagawa mo sa buhay. Sabi nga ni Paradise, it will take one viral video para kahit paano makita mong nag-improve ka, wag ka lang titigil. Ako, hindi
naman ako, ilan palang subscribers ko dito, 1K plus pa lang, kaya mag-subscribe ka na. Pero, yung sinabi kong nabash ako, yung sa tourist visa ko, yung video na yun ang nagpa-monetize sa akin. Yun ang nagpa-monetize sa akin kasi na-reach ko yung 4,000 watch hours, na-reach ko na yung subscribers ko, doon dumami yung subscribers ko. So, what if nag-stop ako kasi wala naman nanonood sa video ko? What if hindi ko in-upload yung vlog na yun? Natakot ako. So, it will take one video and baka mamaya yung pang 99 video mo, yun na pala yung magpapamonetize sa'yo. Eto, practice lang din ako magsalita ng at ease kasi be authentic nga daw. Yung mga lumang video ko, ang arte ko, sabi ko pa talaga. So, these are the PR kits that I got. Mag-English! Hindi talaga ako yun, guys. Hindi talaga ako yun. So, tigilan na natin ang pagpapanggap. Pero yun nga, hindi naman ako nagpanggap. Gusto ko lang maging presentable. Gusto ko lang yung parang, gusto ko ganito yung image ko doon sa mga pinapanood kong mga YouTuber kasi parang ang ganda. Pero girl, hindi tayo yun. So, ayun lang naman. Thank you so much for watching this vlog. So, if you enjoyed this vlog, please do follow me. Don't forget to subscribe and mag-comment kayo ano yung mga favorite product niyo dito. And if you have any video suggestion, kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi tayo ganun ka-talented. Hindi tayo hirap yung utak natin pa mag-isip ng mga content. Please do comment down. And thank you so much. Have a nice day. Bye-bye!